Okay, magandang mabuhay tayong lahat, mga kasama sa pananampalataya, mga kasamahan ko sa trabaho, mga lahat ng mga nakikinig ng video ito, nating stream live video nating gagawin upang ang lahat ay magising sa katotohanan tungo sa Panginoon. No, praise God. Bago tayo dumako, tayo ay manalangin sa Diyos, hilingin natin sa Kanya na tayo ay makasunod sa Niyang kalooban hanggang sa kanyang pagdating. Praise God. Upo dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Narito ako kasama ang mga nakikinig at mga kasamahan ko sa pananampalataya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makalakad kami na ayon sa iyong palatuntunan, makasunod sa iyong kalooban hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ang bawat isa. Bagkot tulungan mo kami, Panginoon, na makalakad kami na ayon sa kalooban. Ama, pag-ingatan mo rin po kami. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Lahat ng buong sambayanan, lalo-lalo na sa lumaghanap, namipidan niya na ito sa buong mundo, Panginoon. Ama, ito po sinasamo at dinadalangin namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoong Kristo. Amen. Mga kasama, mga kapatid, sa ating kapanahunang ito kasi marami talaga ang relihiyon na lumalaganap sa mundong ito, no? Maraming relihiyon ang nagsitayuan, maraming lihat na nagsasabi ang iba na talagang sila'y katotohanan. Marami nila nagsasabi na pumasok ka lang sa aming relihiyon, ligtas ka na, no? Para sa akin ay hindi pa. Kahit saan ka pumasok ng iglesia, saan ka pumasok ng reliyon, ay hindi ka paligtas. Bakit? Praise God? Itong ating topic ngayon, dito tayo mapakinggan ang mga topic na ito. Hindi ito gawa-gawa ko lang, bakos ito'y galing talaga sa loob ng Biblia. Kung inyong mapagtanto sa ating mga sarili, no, mga kapatid, mga nakikinig, kung inyong mapagpatanto sa iyong sarili, kung mapakinggan ninyo ang salitang ito na galing mismo sa loob ng Biblia, hindi ito mula sa aking sarili, kundi galing ito sa Biblia. Basahin ninyo. Di ba? Isulat ninyo ang mga talata na aking babanggitin at pagkatapos i-reviewin ninyo sa Biblia, basahin ninyo para mapatunayan ninyo na ito'y hindi mula sa akin, kundi ito'y mula sa loob mismo, sa banal na aklat na ito. Diba, Pasgan? Umpisahan na natin. Ang pamagat nito, sabi dito, gumising na tayo ayon sa katuwiran tungo sa Diyos. Bakit tayo pinagigising, mga kapatid? Diba? Bakit tayo pinagigising ng katuwiran ayon sa Diyos? Bakit? Diba? Basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo. Nasabi niya sa sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, sabi niya, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa inyo. Sabi niya, patungkol. Sabi niya, sa kanila, patungkol sa kanila. Sinong kanila? Sa kanila. Upang sila ay magsiligtas. Sabi na sa Diyos, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, datapwat, hindi ayon sa pagkakilala. Di ba, praise God? Bakit hindi ayon sa pagkakilala? Di ba? Bakit pinatutuhanan ni Apostol Pablo? Mayroon na silang pagmamalasakit sa Diyos. Sinabing mayroon, pag sinabing may pagmamalasakit, sumisimba na sila. Di ba? Pumupunta sa araw ng linggo, nagsisimba. Pero hindi daw ayon sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Bakit?
Dahil tulog. Tulog sila sa pananampalataya. Di ba? Bakit tulog? Di ba? Dahil hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. No? Sila? Tulog sila sa pananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo doon sa 15 ng Korinto, no? Sabi doon sa 15 ng unang Korinto, sabi niya, gumising kayo ng ayon sa katwiran. Kita mo, pamagat natin tama, di ba? Gumising tayo ayon sa katwiran, sabi ni Apostol Pablo. At huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo kilusin sa kahiyaan. Di ba? Sinasabi ni Apostol Pablo, gumising na daw tayo na ayon sa katwiran kasi ang iba wala. Bakit? Bakit tayo pinagigising na ayon sa katwiran ng Diyos? Di ba, Presgan? Bakit? Tayo ay isang tupang naliligaw, sabi doon sa Pedro. 3:25 at 2:25 ng unang Pedro. Basahin natin. Sapagkat kayo gaya ng mga tupang naliligaw, datapwat. Sabi na, sapagkat kayo gaya ng mga tupang naliligaw, dapat apwat ngayon ay magbalik kayo sa pastor at sa obispo ng inyong mga kaluluwa. Saan daw? Ano daw ang pababalikin? Kaluluwa. Paano? Diba, Presgan? Pabalikin ang ating mga kaluluwa doon sa mga pastor at mga obispo. Sinong pastor at obispo? Di ba, Presgan? Yung totoong nangangaral sa salita ng Diyos. Doon tayo magsibalik. Di ba, Presgan? Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. Di ba? Sabi doon, sa una, gumising kayo ayon sa katwiran. Di ba? At huwag magkasala sapagkat may ibang walang pagkakilala sa Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa di ba, Presgan? Sabi sa Kolosas, kung ating babaybayin, sabi sa Kolosas 2:8, sabi sa Kolosas 2:8, sabi niya, sa Kolosas 2:8 ng Kolosas, sabi niya dito, sa 2:8 ng Kolosas, kayo nga'y magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pulusipiya at walang kabuluhang pangdaraya ayon sa salitsabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulaing aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Kita mo, doon lang pala tayo naliligaw, no, mga kapatid? Kaya nga pinagigising tayo ng ayon sa katwiran tungo sa Diyos. Bakit? Pinaiingat tayo. Di ba? Pinag-iingat tayo. Baka daw sa atin may bumihag ng mga pulusopiya. Ano yung pilosopiya? Yung pilosopiya, yung binabali yung salita ng Diyos. Di ba? Dinadagdagan yung salita ng Diyos, no? Hindi nababasa sa Biblia, isinasalita sa harapan ng mga tao. Bagkus, mga kapatid, mga nakikinig ng video ito, kung kayo ay tunay na nampalataya sa Diyos, Presgan, huwag kayong basta-bastang maniwala doon sa mga sinasabi ng pastor na wala sa loob ng Biblia. Puro lamang dagdag, bawas ang salita. Maniwala kayo. Pagka nabasa sa Biblia yung kanyang mga salita, doon kayo maniwala. At naipaliwanag sa inyo. Presgan? Sabi nga dito sa ating binasa, kayo nga'y magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salitsabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulaing aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Di ba, Presgan? Napakaliwanag, mangdaraya, salitsabi ng mga tao. Di ba, katulad ng mga sinabi sa atin ng ating tayo yung mga magulang, dito tayo sumunod, ganito. Ito mga pamahinin, di ba? Anong mga pamahinin? Araw ng mahal na araw, isang pamahinin. Di ba? Araw ng pista ng isang barangay, pamahinin. Di ba? Yan ay wala na, hindi ayon kay Kristo yan, sabi sa Biblia. Hindi ayon kay Kristo, yung sabi sa Biblia.
Napakaliwanag na sinabi. Di ba? Hindi ayon kay Kristo. Ano sabi sa Galatia? Sabi sa Galatia 1, 13, 14. Sabi sa Galatia 13 hanggang 14. Sabi, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay. Sabi ni Apostol Pablo, no? Si Apostol Pablo rin ay talagang solido rin siya sa batas ni Moises, sa mga Hudiyo. Si Moises ay isang Hudiyo. Di ba? Si Apostol Pablo ay isang Hudiyo. Pero bakit siya bumaling sa Christianity? Bakit siya humiwalay doon sa pagkahudiyo? Bakit? Dahil natuklasan niya ang katotohanan tungo sa Diyos. Dapat mga kapatid, ganun din tayo. Huwag natin itaas ang ating mga pride, lalo na sa kapanahonang ito. No? Kung mabasa o matuklasan at marinig ninyo ang salita ng Diyos na totoo, huwag na natin itaas yung pride natin. Tumulad tayo kay Kristo. Bagamat siya'y anak ng Diyos, nagpakababa sa kanyang sarili. No? Nagpakababa sa kanyang sarili. Dapat ganun din dapat tayong lahat, mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, buong mundo. Di ba? Magpakababa. Huwag na alisin natin ang pride sa ating sarili. Kasi yung iba, no, ayaw ibaba ang sarili. Bakit? Nakapag-aral sila ng theology. Nakapag-aral sila ng 6 years pastoral. Pero ayaw nilang ibaba ang sarili. Bakit? Tinataas nila kasi nakapag-aral sila. Praise God. Pero kung ating pagtantunin sa ating mga sarili, no? Hindi dapat ganun. Dapat si Kristo siya ay ating tularan. Di ba? Kung ano man naabot natin sa ating kapanahonan ngayon, ito'y biyaya lamang ng Diyos para sa atin. Kung tayo may nakapag-aral, ito'y biyaya lang ng Diyos para sa atin. Bagkus tayo'y dapat magpakababa sa ating sarili. Hindi natin itaas ito. Di ba, praise God? Kaya nga sabi siya ni Apostol Pablo, diyon sa sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nakaraang panahon sa hirelyon ng mga Hudiyo. Kita mo? Kung paano aking iniusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Kita mo? Napakaliwanag. Siya ay Hudiyo noong panahon. Kanino? Sa batas ni Moises, solido siya. Sabi na, at ako'y nangunguna sa hirelyon ng mga Hudiyo nang higit kaysa marami sa akin. Ang mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibasay, totoong masikap ako sa mga salitsabi ng aking mga magulang. Kita mo? Masikap si Apostol Pablo sa mga salisabi ng mga magulang. Yung mga pamahinin, yung mga nakaraan natin, di ba? Pagdating ng mahal na araw, pista ng patay, yan ay mga pamahinin. Yan din ang sinunod ni Apostol Pablo noong panahon. Di ba, praise God? Bagkus, inari niya ito ng kalugian. Inari niya ng kalugian, di ba? Bakit niya inari ng kalugian? Masunod lamang niya si Kristo. Di ba, praise God? Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. Sabi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo mismo nagpatunay. Nagaling siya sa Judaism. Pagkatapos niya sa Judaism, umalis siya sa Judaism, pumunta siya sa Christianity. Bakit? Sa Christian nakita. Si Christian mismo natagpuan ni Apostol Pablo ang tunay na paglakad tungo sa Diyos. Kay Kristo mismo. Di ba, praise God? Kay Kristo mismo. Di ba, praise God? Alam ninyo mga kapatid, lahat tayo, daming reliyon sa mundong ito. Ang lahat naka-placards, Iglesia ni Kristo, Gospel of Jesus Christ, Word of God, di ba? Ang dami, di ba? Pero big bagkus, mga kapatid, may mga pakinabang ang kanilang pagdala sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Dapat hindi ganon. Praise God? Dapat hindi ganon. Dapat hindi ganon. Dapat ipangaral ang totoo doon sa mga tao upang sila'y mga ligtas. Lalo na sa kapanahunan natin ngayon. Praise God? Kaya nga anong sabi? Dagdagan pa natin dito sa Pilipos. Sabi natin doon, binasa kayo na. Sabi ni Apostol Pablo, siya ay masigasig. Di ba?
Badagdagan natin para maunawa natin. Sabi niya dito, sabi ni Apostol Pablo, tungkol, sabi sa Pilipos 3:6, tungkol sa pagsisikap ay mag-uusig sa iglesia. Sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Di ba? Wala siyang kapintasan. Ibig sabihin, nasunod niya lahat yun. Nasunod niya lahat yun. 10 commandment na yun. Di ba? Walang kapintasan, sabi niya. Sabi niya sa 7, gayon man, ang mga bagay sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugian, alang-alang kay Kristo. Kita mo, inari ng kalugian lahat yun. Kahit nasunod man niya yun, inari ng kalugian. Bakit? Masunod lang niya si Kristo. Iniwanan niya yun. Diba? Binitawan niya lahat yun para masunod lang niya si Kristo. Diba? Kasi napakaliwanag. Sabi ni Apostol Pablo, dapat ganun din tayo mga kapatid sa ating kapanahunan ngayon. No? Dapat ganun din tayo. Dapat ganun din tayo katulad ka Apostol Pablo na mapagsuri, masigasig sa kanyang pananampalataya tungo sa Panginoon. Bagamat siya'y Hudiyo, hindi niya, inari niyang lahat ang kalugian na yun para masunod lang si Kristo. Pag sinabing inari niyang kalugian, binaliwalaan niya yun. Katulad ng isang pag-aaring sasakyan, no? Isang pag-aari sasakyan na mahal mo yung sakyan, ano, bagkus sa pangangailangan. Ibininta mo yan, binaliwala mo na. Bakit? Dahil sa pangangailangan mo. Di ba? Ganun din dapat tayo sa buhay natin ngayon. Katulad kay Apostol Pablo, na bagamat siya'y banal, bagamat siya'y Hudiyo, nakasunod siya sa buong kautusan, pero bagkus inari niya lahat ng kalugian. Dapat ganun tayo. No, mga kapatid? Dapat ganun tayo. Kaya nga tayo, Christian, pinahanap ang Diyos. Sabi dito sa Mateo, no? Sabi sa Mateo, ating babasahin, sa Mateo 22 ng Mateo. Sabi sa Mateo 22, hanapin muna ninyo, sabi niya, ang kanyang kaharian. Diba? Sabi na dito, basahin natin. Maganda yung basahin at para hindi tayo mauwi sa walang kabuluhan. Para hindi tayo mauwi sa, kailangan may mabasa talaga sa Biblia para maunawaan ang lahat. Sabi sa Mateo 6:33, sabi na, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Sabi sa 6, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito pinahanap. Dapat ganun tayo mga kapatid, lalo na sa panahong ito, na lahat na nakasulat sa Biblia nangyari sa ating kapanahunan ito. Ibig sabihin, ang Biblia ay hindi nagsisinungaling. Ang sulat na naitala sa mga Biblia natin lahat na bumabasa at may dala ng Bibliang ito, lahat ng nakasulat ay nangyari. Di ba? May isa na lang ang hindi nangyayari. Ito yung inaantabayanan natin lahat ngayon. Ano? Rusgan? Isa na lang. Kaya nga, dapat tayo maghanda. Dapat tayo ay mayroon tayong preparasyon sa buhay natin ngayon. Di ba? Hindi lamang tayo, basta huwag tayo magkampante sa buhay natin na tayo malakas, ay malayo pa, pero hindi bigla lang itong sumusulpot. Bigla lamang itong nangyayari. Di ba? Bigla lang. Bakit? Di ba? Dahil ang tao ay hindi na naghahanap sa Diyos. Bakit? Ano na ang hinahanap nila? Yung kanilang katwiran. Mga kapatid, huwag natin baliwalain ang salita ng Diyos. Pakatandaan na ang nagbigay buhay sa akin at sa iyo at sa ating lahat ay ang dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Siyang nagbigay buhay sa atin. Pakatandaan, wala tayong magagawa sa ating sarili kung ito'y kukuhanin niya aura mismo. Wala tayong magagawa kundi haharap tayo sa Diyos pagdating ng panahon. Kaya nga mga kapatid sa pananampalataya, no? Mga nakikinig sa bidyong ito,
Pagtantunin natin sa ating mga sarili, lalo na sa panahong ito. Kaya ano sabi sa Biblia, sa Mateo 6:33, dapat hanapin ninyo ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay puwang idadagdag sa inyo. Ano ba itong mga bagay na idadagdag? Di ba, Presgan? Ano yun? Pinahanap, sabi sa Biblia. Basahin natin sa Roma. Basahin natin sa Roma kung paano natin mahanap ang Diyos. Di ba? Basahin natin sa Roma para maunawaan natin, mga kapatid. Sabi sa Roma 12:2, sa Roma 12:2, baguhin ninyo ang inyong pag-isip. Sabi na dito, huwag tayong magsiayon sa takbo ng sanglibutang ito, kundi mangag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, baguhin daw natin ang ating pag-iisip. Di ba? Kung ang ating pag-iisip ngayon ay makasarili, makasanglibutan, di ba? Ang ating iniisip ngayon, yung pangyaman sa ating sarili, yung makaipon tayo ng maraming pira, baguhin na rin natin mo. Ibahin natin. Hindi masama ang mag-isip na yumaman sa mundong ito, bagkus huwag natin ibaliwala ang salita ng Diyos. Napakabuti sa tao na siya'y mayaman na masagana na sa buhay, bagkus nakakilala pa siya sa Diyos. Napakabuti ng tao na yan. Pero kung ikaw mayaman, lalo sa panahon ito, mapaglait ka sa kapwa mo, lalo na pag sa isang taong mahirap. Pero kung ikaw mayaman sa salita ng Diyos at mayaman ka pa sa material, napakaganda ng iyong layunin tungo sa Panginoon. Di ba, Presgan? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, huwag kayo magsiayon sa takbo ng sanglibutang ito, kundi mangag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Di ba? Bakit pinababago ang ating pag-iisip? Kasi ang pag-iisip natin ngayon, napakarumi. No? Napakarumi ng ating mga pag-iisip. Madilim ang ating pag-iisip. Bakit? Ang gusto man natin na sumunod sa Diyos, ngunit hindi natin magawa. Bakit? Mayroon tayong isa pa na sinusunod. Ano yun? Yung layaw ng ating laman. Dapat ang layaw ng Espiritu dapat ang masunod, hindi yung layaw ng laman. Di ba, Presgan? Ang layaw ng Espiritu dapat siyang mangibabaw, hindi yung layaw ng laman. Kasi ang layaw ng laman ay nawawala sa mundong ito. Di ba? Nawawala. Ang katawang ito nawawala. Pero ang Espiritu natin, hindi ito nawawala magpakailanman. Ito'y haharap sa harapan ng Diyos pagdating ng panahon. No, Presgan? Kaya nga ano sabi sa Kolosas, no? Ating basahin sa Kolosas 3:10 para maunawaan natin, ano yun? Bakit pinaririnyo? Bakit pinababago ang ating pag-iisip? Hanapin, ilagak daw natin. Sabi dito, di ba? Sabi dito, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kita mo? Huwag daw natin ilagak daw natin ang ating pag-iisip. Di ba? Sabi akit natin sa 3, bago natin sa 2, sabi na, kung kayo nga muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kita mo? Hanapin daw muna natin yung mga nasa itaas, kaya nga sabi sa idaragdag ang mga bagay. Ano ba yung mga bagay na idaragdag? Yung nasa itaas pala. Hanapin ninyo ang mga bagay na sa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon pala sa taas yung mga bagay na makalangit. Ano yun? Maka-espiritual. Yun ang pinahanap niya. Hindi yung mga bagay na nasa ibabaw lang ng lupa. No, mga kapatid? Napakaliwanag. Kaya magagawa natin yung kung baguhin natin ang ating pag-iisip. Magagawa natin lahat yun. No? Kaya na sabi dito sa Dos, ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa ibabaw
Sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. No, napakaliwanag. Sa ibabaw ng lupa, sabi sa 3:12, sabi sa Kolosas 2:12, no, mga kapatid, sabi dito sa 12, na nangalibing na nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay sa kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Kita mo? Saan tayo binago? Kalakip niya. Sa bautismo. Doon pala tayo, no, mga kapatid. Sa bautismo pala tayo. Sa bautismo pala tayo na nakasama kay Kristo. Di ba? Nakasama tayo ni Kristo sa bautismo. Ano itong bautismo? Namin din nakakaalam kasi nito, ng mga kapatid. Lahat, halos lahat, no? Hindi ko naman lahatin. Mayroon pa namang iba na talagang nakakaalam tungkol sa bautismo. Hindi. Ang iba kasi pag sinabing bautismo, tubig agad eh. Lublub agad sa tubig, no? Kahit hindi alam ng isang membro, bautismuhan agad para makaanib lang agad siya sa iglesia ng Diyos. Pero hindi dapat ganun, ano, mga kapatid. Dapat ipaunawa mo muna sa tao kung ano ang dapat niyang sundin, kung bakit siya binautismuhan sa tubig. Ipaliwanag mo sa kanya ano ang dapat gawin para makasunod siya kay Kristo ng ating Panginoong Hesus. No? Kasi kung hindi mo baguhin ang iyong pag-iisip, kung hindi mo baguhin ang iyong pag-iisip na makalangit, kahit maka-50, kahit pumuti ka man sa kababautismo sa tubig, pag hindi mo gawin ang pagbabago ng iyong sarili, useless ang pananampalataya mo sa Panginoon. Di ba, praise God? Useless. Wala lahat yan. Kahit pa man 100, bautismuhan ka ng 100, pumuti ka pa dyan sa paglulublob sa tubig sa bautismo. Hindi yan ang tunay na pagbabago. Ang tunay na bautismo, ang tunay na pagbabago ay mula sa iyong sarili. Desisyon. Mula sa iyong sariling pasya. Ang tunay na pagbabago. Ang tunay na pagsunod sa Diyos. Ang tunay na bautismo ay ang pagsunod sa Diyos at pagbabago sa iyong sarili. Sabi ni Apostol Pablo sa 12:2 ng wag na natin tularan ang sanglibutang ito kundi magbago na tayo ng ating pag-iisip. Yan. Pag nagawa mo yan, katanggap-tanggap ka na sa Panginoon. Di ba, praise God? Ang bautismo sa tubig, isa lamang itong kapamaraanan. Pero hindi yan sabihin na pag nabautismuhan ka na, ligtas ka na. Pag nabautismuhan ka na, naalis na yung pagkakasala mo. No, hindi. Hindi pa naalis ang yung pagkakasala kahit ilublob ka man dyan. Kung hindi mo gawin sa iyong sarili ang isang pagbabago, sabi ni Apostol Pablo sa Roma 12:2. Pag hindi mo ginawa, at saka sa Kolosas 3:1-2, pag hindi mo ginawa yan, wala, useless ang pagbabago. Bakit? Sabi sa 3:10 ng Kolosas, sabi dito, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaon lumalang sa kanya. Kailangan ang pagbabago. Kailangan ang pagbibihis sa ating sarili. Bakit kailangan? Di ba? Dahil makasalanan nga tayo eh. Di ba? Makasalanan tayo. Kailangan baguhin natin ang takbo ng buhay natin. Baguhin natin yung ating paglakad tungo sa Panginoon. Kasi sabi doon sa ating binasa sa una, mayroon pagkakilala na sila, pero hindi siya tunay na pagkakilala tungo sa Diyos. May pagmamalasakit na sila. So ngayon, kailangan natin baguhin ang ating pananampalataya. Kailangan natin baguhin ang pagsunod tungo sa Panginoon. Di ba, praise God? Baguhin natin. No? Kaya nga sabi dito sa Roma 17, sabi nito, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay nandoon ang pananampalataya. Saan ka dapat makinig? Sa salita ng Diyos na nakapaloob sa mga aklat na ito. Di ba, praise God? Napakaliwanag.
Anong sabi naman ni Santiago sa 2:17? Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay sa kanyang sarili. So, kailangan may gawa. No? May gawa pala ang pagbabago natin. Kung tayo nanampalataya sa Diyos, may kaakibat itong gawa. Di ba, Prescan? Kung gusto mong mabago ang iyong sarili, gawin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon na mayroon kalakip na gawa. Ano ba ang gawa na kalakip ng pananampalataya? Ano sabi ni tanungin natin ang Biblia. Si Kristo mismo ang nagsalita. Sabi niya dito sa Juan. No, Prescan? Sabi niya dito sa Juan 8:51, no? Basahin natin ang 8:51 ng Juan. Sabi niya dito sa 8:51, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tumutupad ng aking salita, ay hindi siya na makakakita magpakailanman ng kamatayan. Kita mo? Kailangan pala tayo tumupad. Kailangan pala tayo tumupad ng salita ng Diyos. No? Sabi na dito, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man tumutupad ng aking salita, ay hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. Si Kristo mismo, yung pala eh. Kung magawa na natin yung pagbabago ng ating sarili, magbihis na tayo ng ating pagkatao, gagampanan din pala natin ang pagtupad ng salita ng Diyos. Di ba, Prescan? Magtupad sa salita ng Diyos. Kailangan din natin pala yun. Dagdagan pa natin, sabi dito sa 12:26 ng Juan, sabi niya dito sa 12:26, kung ang sino man tao naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon naman naroon ang lingkod ko. Kung ang sino man tao naglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Kita mo, napakaliwanag. Ang laki ng pangako ng Diyos. Kung baguhin mo ang iyong sarili, no? May pananampalataya ka na may kalakip na gawa. Ano ang gawa? Yung pagsunod. Sabi ni Kristo, maglingkod ka sa Kanya. Sabi niya, tumupad ka sa Kanyang mga salita. Yan ang sabi ni Kristo, gawin mo. Para parangalan ka niya. Sabi niya dito sa Kanyang mga salita. Di ba? Sabi niya dito sa Kanyang salita, ulitin ko, kung ang sino man tao naglilingkod sa akin, sinong tao tayo? Walang hayop na binanggit, tayo, tao. Di ba? Sabi na, kung ang sino man tao naglilingkod sa akin at sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay dumuon naman naroon ang lingkod ko. Sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Dito mo, pararangalan ka ng Ama. Kung matupad mo yung kanyang sinasabi ng buong nasa kasulatan ito. Di ba, Prescan? Kung matupad mo yan, mga kapatid, sigurado. Sabi doon, magbihis ka ng bagong pagkatao. Kailangan natin magbihis ng bagong pagkatao. Di ba? Kasi ang pagkatao natin nabalot ng mga salit-sabi ng mga tao noong ng panahon ng ating mga magulang, mga ninuno. Kailangan natin baguhin yan. Yun ang pagbibihis. Alisin natin ang masamang pag-iisip. Di ba? Sabi pa dito sa 14:23, no? Sabi sa 14:23, sabi ni Jesus sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kita mo, napakaliwanag. Gagawin ka pala ng tahanan ng Diyos, no? Napakaliwanag. Paano ka magagawing tahanan ng Panginoon? Kung ang puso mo, ang isipan mo, ay ubod ng pangangalunya, ubod ng pagkakasala, ubod ng panunuya, ubod ng kasinungalingan, paano ka maging templo ng Diyos? Di ba? Napakaliwanag. Paano ka maging templo ng Diyos kung ang puso mo marumi, ang pag-iisip mo marumi? Di ba? Paano ka kaya maging templo ng Diyos? Sabi niya, gagawin ka niyang tahanan. Ibig sabihin, templo ka ng Diyos.
Paano ko magagawa? Paano ka maging templo ng Diyos? Kung lahat ng ginagawa mo sa buhay mo ngayon ay makamundo pa rin. Alisin mo yan. Para ang Diyos manahan sa iyo at sa akin. Alisin mo lahat yan. Di ba, Priscan? Isang tabi mo muna yan. Isalikod mo lang yan. Iuna mo ang Diyos sa harapan mo. Huwag yung mga bagay na sa sanglibutan ang una. Kundi iuna mo ang Diyos. Ilikod mo lang ang mga bagay na yan. Di ba, Priscan? Yan ang napakabuting gawin sa tao. Di ba, Priscan? Bakit? Bakit sabi niya? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming tahanan. Aming tahanan. Napakaliwanag. Bakit ka maging tahanan? Unang Korinto 6. Unang Korinto 6, 19-20. Sabi dito, sa 6, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan templo ng Diyos? Di ba? Sabi dito, napakaliwanag. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Kita mo? Templo ka pala ng Diyos. Paano ka maging templo? Katulad sa binanggit ko kaina. Paano ka maging templo kung nandyan pa yan? So para maging templo ka ng Diyos, walain mo lahat yan. Kaya sabi dito sa 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan at ang Diyos. Kita mo, luwalhatiin mo ang iyong katawan at ang Diyos. Bakit? Naging templo ka na niya eh. Di ba, Priscan? Naging templo ka na ng Diyos. Di ba? Napakaliwanag. Naging templo ka na ng Diyos. So, kailangan natin yan. Kailangan natin luwalhatiin ang Diyos dahil templo na tayo ng Diyos sa panahong ito. No? So, kailangan natin para maging templo ka ng Diyos. Anong sabi sa unang Tesalonica 5:22-23? Sabi sa unang Tesalonica, para maging templo ka ng Diyos, pakatandaan, ito ang dapat gawin. Sabi sa unang Tesalonica, sulat ni Apostol Pablo, unang Tesalonica 5:22-23. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama at pakabanalin kayo lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo ng walang kapintasan sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag, no? Napakaliwanag. Ingatan buo lahat yan, katawan natin, na walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, walang pagkakasala. Nabahid ng pagkakasala ng katawan natin at espiritu, pag-iisip, lahat yan. Ingatan natin para maging templo ka ng Diyos. Ikaw at ako. Maging templo tayo ng Diyos. No, praise God. Yan pakatandaan ng bawat isa. Bakit? Di ba? Templo tayo ng Diyos. Praise God. Napakaliwanag, no? Sabi sa Biblia, bakit tayo naging templo ng Diyos? Kailangan natin ang layuan natin ang anyo ng masama. Anyo pa lang yun. Pinalalayuan na. No? Napakaliwanag. Anyo pa lang yun, pinalalayuan na. Lalo na kung gawin natin. No? Lalo na kung gagawin natin, di kasalanan talaga. Anyo pa lang anong masama, pinalalayuan na. Di ba? Pinaingatan ng lahat yan. Huwag natin sabihin sa ating sarili, ay, bahala na magkasala ang katawang ito. Basta ang espiritu ko'y sa Diyos. Hindi mapasa Diyos ang espiritu mo at buong katawan. Kung ang katawan mo mismo ay nagkasala sa mundong ito, how much more pa ang espiritu? Di ba?
pati espiritu nagkasala. Kasi ang katawan mo nga nagkasala, espiritu rin nagkasala din. Di ba? Magkasama ang dalawang yan. So, hindi pwedeng magkasala ang katawan at ang espiritu mo ay hindi. Hindi. Gawin mo lahat yan. Ingatan mo katawan mo, espiritu mo, ingatan mo rin na walang kapintasan sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Praise God. Ingatan buo yan, lahat. Praise God. Kaya, anong sabi sa unang Pedro? 3Gs? No? Sabi na dito, sabi dito sa 3Gs ng unang Pedro, 3Gs, sabi dito, sapagkat ang nagnanais umibig sa buhay at makakakita ng mabubuting araw ay mapagpigil ng kanyang dila sa masama. Oy, kita mo, ang dila, pipigilan daw. Mabubuting araw ay mapagpigil sa kanyang dila. Yung pala ang anyo ng masama. Magpipigil sa kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Kita mo, napakaldal. Ang kanyang mga labi, huwag daw magsalita ng daya. Huwag ka daw daya. Di ba? Pigilan mo yung dila mo na makapagsalita ng daya, makapagsalita ng masakit sa kapwa, makapagsalita ng makikasisira ng tao. Yan ang sabi dito sa Biblia, no? Sabi na dito, pigilan mo ang yung dila sa pagsalita ng masama. Di ba? Pigilan. Ano sabi ni Santiago? No? Basahin natin si Santiago 1:26 ng Santiago. Sabi niya dito, kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso, sabi niya, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantala hindi mapigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyong ng taong ito ay walang kabuluhan. Kita mo, ha? Kung hindi mo raw mapigil ang dila mo sa pagsasalita ng masama, ikaw daw ay reliyoso. Sabi na, pag sinabi reliyoso, ay sumisimba ka, nakikita ka sa araw ng linggo, nagbibihis ka ng maganda, magsimba ka. Reliyoso yan, no? Pero hindi mo mapigil ang dila mo sa kasasalita, sa kachichismis, sa kapaninirang puri, sa kapwa. Ang relihiyon mo ay walang kabuluhan. Dinadamay na tuloy ang relihiyon ng Diyos. Di ba? So kung ikaw ay relihiyon, kung ikaw ay templo ng Diyos, alisin mo lahat yan para manahan sa iyo ang Espiritu Santo na mula sa Panginoon. Di ba? Amen? Praise God. Sabi sa 26, ano? Dagdagan pa natin. Dito tayo sa Isayas. Para maunawaan natin kung ano ang ibig sa Isaya. No? Dito tayo sa Isayas 58. 58:1. Para maunawaan natin. Isayas 58:1. Na. Ito na sabi sa Biblia. Sabi na, humiyaw ka ng malakas, huwag kang pipigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at inyong ipahayag sa akin, bayan, ang kanyang pagsalangsang at sa sangbayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. So, kailangan mong ihayag Kailangan mong isalita sa kanila yung kanilang pagkakamali, no? Kailangan mong ipaalaala sa kanila kung saan sila nagkamali. Sabi sa Biblia, ang katawan mo, ingatan mo buo. Bakit? Nagkamali ka roon Sabi to, ipigilin mo ang iyong dila. Doon sa dila, nagkasala ka na Di ba? Praise God. Kailangan ihayag yan. Kailangan salitain ko yan. Salitain ng Biblia yan. Na para maalis mo lahat sa iyong sarili. Ang isang bagay na yan. Di ba? Praise God. Kaya sabi sa Biblia, sabi sa Kawikaan, no? Dagdagan pa natin ang Kawikaan. Sabi sa Kawikaan 14. Sabi sa Kawikaan 14:25. Ito na. Sabi sa Kawikaan 14:25, ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao. Ngunit siya'y nagsalita
ng mga kasinungalingan ay nandadaraya. Kita mo? Kung ikaw ay tapat sa Diyos, sabi niya, magliligtas ka ng mga tao. Pero kung hindi, sabi, ngunit siya ay nagsalita ng mga kasinungalingan ay mandaraya. Kung kasinungalingan, kung ang sinalita niya ay wala sa Biblia, kung nagsalita lang siya na walang mabasa sa Biblia, kasinungalingan lang yun. Mandaraya lang. Diba? Mandaraya lang sa mundong ito. Pero kung nagsalita siya na nababasa sa Biblia at naunawaan ng mga nakikinig, yan ay tunay na magliligtas sa mga tao. Ngunit kung walang mabasa sa Biblia ang kanyang mga sinalita, pagkatandaan, maraming nagsasalita sa panahong ito na hindi nanggagaling sa Biblia. Mundo mayroon din nagsasalita na galing sa Biblia pero lihis ang kanyang pagpaunawa sa Biblia. Di ba? Nililigaw lang lubos ang tao. No? Praise God. Kaya sa panahon natin ito, kailangan natin ng karunungan. Kailangan natin ng pangunawa. No? Kasi naligaw na nga tayo nung una, maliligaw pa tayo hanggang ngayon sa huling panahon. Diba? Dapat pakatuntunin natin sa ating sarili na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay upang maglingkod tayo sa Kanya na walang kapintasan sa harapan Niya. Bagkus pinili pa ng tao ang kasinungalingan kaysa katotohanan tungo sa Diyos. Mga kasama, mga kapatid sa pananampalataya, ang sinabi ko kaina, ang kailangan ang pagbabago sa ating sarili. Kailangan ang pagbabagong ito hindi nagmula sa asawa mo, hindi nagmula sa kapatid mo, hindi nagmula kung kanino-kanino, hindi nagmula sa pastor na yung inaasahan, kundi ang pagbabago sa iyong sarili ay magmumula sa iyo, sa iyong pasya, sa iyong puso. Yun lang ang aking palaala sa ating mga nakikinig, sa ating mga kababayan, Pilipino, kapwa Pilipino, sa ating lahat sa mundong ito. Ang pagbabago sa ating sarili ang kailangan, hindi ang bautismo. Kasi ang bautismo, kahit ilublob ka man dyan, pumuti ka man dyan, hindi ka magbabago. Ang pagbabago, yan ay tunay na bautismo sa iyong sarili. Para maging templo ka ng Diyos sa panahong ito. God bless you all. Salamat sa Panginoon.